Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Benhasan Batch. Straight ito aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid, ay pag-uusapan natin ay Solomon's 1,000 Wives and Concubines o Solomon's Wives. At ating scripture ay mula sa 1 Kings chapter 11. Sinasabi sa Bible verse natin ngayong araw, he had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. Ito mula sa 1 Kings chapter 11 verse 3. Sa 1 Kings chapter 11 mga kapatid, makikita natin ang isang malungkot na turning point sa buhay ni Solomon. Ang taong binigyan ng wisdom ng Diyos, ang hari na naging pinakamayaman at ma-impluensya, unti-unti nang lumalaya sa Diyos. Dito bigla ang nangyari, nagsimula ito sa isang compromise. Nag-asawa si Solomon ng maraming babae mula sa ibang bansa, mga taong sumasamba sa ibang Diyos. Hindi ka dito mukhang malaking problema mga kapatid. Pero sa paglipas ng panahon, his wives led him astray. Unti-unting napektuhan ng puso niya at nagsimula siyang sumamba sa ibang Diyos. Dito na natin makikita ang isang importanteng aral mga kapatid. Hindi lahat ng allowed ay tama at hindi lahat ng maliit na compromise ay manatiling maliit. Si Solomon ay matalino pero hindi niya na-guard ang puso niya. Ganun din sa ating mga kapatid. Minsan kasi alam natin ng tama pero pinapayagan natin na ang mga bagay na unti-unting lumayo sa atin sa Diyos. Mga relasyon, habits o environment na hindi nakakatulong sa pananampalataya natin. Sa simula parang okay lang naman siya mga kapatid. Konti lang naman. Hindi naman ako magbabago. Pero over time, nagiging normal ito at hindi natin namamalayan, nagbago na pala ang puso natin. Napakita ng kwento ni Solomon na ang wisdom ay walang silbi kung walang obedience. Kahit gaano pa tayo katalino o kabless, kung hindi natin iingatan ang puso natin, pwede pa rin tayong maligaw. Sa pang lesson dito ay influence ng mga tao pinapalapit natin sa buhay natin. Ang relationships ay malakas ang impact. Pwede ka nitong ilapit sa Diyos o ilayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, mahalaga na maging wise tayo sa pagpili ng mga taong papasukin natin sa buhay natin. Sa huli mga kapatid, ang downfall ni Solomon ay hindi dahil kulang siya sa blessing, kundi hindi niya pa natektahan ang kanyang devotion sa Diyos. At itong paalala sa atin na finish well, not just start well. Kaya mga kapatid, may mga small compromises ba tayo sa buhay natin ngayon na maaaring maglayo sa atin sa Diyos over time? Mga kapatid, guard your heart. Pili ng mga relationships at habit na maglalapit sa atin sa Diyos. Huwag natin i-ignore ang maliliit na compromises. Ayusin agad natin ito bago pa man ito lumaki. Stay faithful hanggang dulo. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood.